Nagtara mo naman sinasabi, magandang negosyo, magandang hanap buhay, pero hinahanap mo pa rin si Lord sa gitna na alam mong kulang. And, diba sabi, seek you first, o seek, sabi niya, di ba? Hindi, sabi niya, may passage yung sinasabi na, pag hinanap mo ako ng buong puso, matatagpuan mo. No, siguro yan, prayer yan yung gusto mong mangyari. And magdasal tayo para dyan, mamaya, para sa mas, siguro, kasi yung kumpiyansa, di ba? Parang kasi kung minsan, pag magaling ka na sa negosyo, parang pagdating dito sa service, parang mahina ka, parang gano'n. Pero kung i-divert mo yung lakas mo sa pag-negosyo, gamitin mo dito. Gawin mo negosyo itong magbenta tayo dito sa... benta natin si Lord. Siguro lalakas di ba? Yun yung mga obstacles sa faith di ba? Yung fear, unworthiness, di ba? Yung hindi nagre-repent, dami-dami. So, siguro, yan, alam mo, kahit sa mga nakikinig, no? Kasi ngayon may pagtawag din sa repentance, sa binasa mo kanina, di ba? May sinasabing repent, di ba? So, siguro yun ang kailangan. Pero maganda kasi, aware ka. Yung iba kasi pagka nakasalanan na, okay na, dun na. Nagsangay na dun, wala na. Natapos na yung pananampalataya. Pero malaking pag-asin dahil nakikita mo, nare-realize mo. And we will pray for you. Siguro, mga nakikinig sa atin, no? Mamaya magdasal tayo. Para lahat tayo. Yan, pananampalataya natin. Sabi nga niya, nakakatawa, totoo yun, no? Pagka marami kayong problema mo, dasal ka ng dasal. Pag marami ka na, kahit sa birthday mo, hindi ka man makapagdasal doon sa kakainin mo, no? So, nawawala si Lord. At siguro, yun ang gusto nating bigyan ng focus ngayong araw na ito, no? Kaya natin ito dinidiscuss. Nasaan na nga ba yung pananampalataya natin? Sabi nga natin, pag sinabi mo, ascension, pagtaas yun o pag-angat. Tayo, ilang taon na tayo sa community. Kaya parang, siguro nasagot na rin yun, ano yung ikinalago natin sa ating pananampalataya sa Diyos dito sa pagtayo natin dito o sa pagsama natin sa community. Which is siguro, nasagot yun dahil, di ba, maraming trials, mayroong nag-mission, may nasunugan, may namatayan, mayroong nag-negosyo, etc. At mayroong corporate na talagang gustong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nakikita mo na nag-ascend, talagang nag-increase. At siguro yun ang gusto nating iparating sa mga nakikinig sa atin na sana, no? Sabi nga ni Brother June, kala ko yung simba, okay. Hindi naman yung pagsisimba, obligasyon pagtugon yun no? Pero minsan kulang dun no? Kailangan natin ng support system, kasi nasabi nga din natin dito, na tutulong pa sa atin sa ating pananampalataya. Dito, yung American sharing. Dito sa aming mag-asawa, diba, hindi kami ang naimbitahan. Kundi kami yung naghanap. Nag-walk-in din kayo? Umuulan ba nun? Walk-in kami. Nagdating kasi silong lang. Meron na kami negosyo, nag-umpisa kami, pero throwback lang. Sabi ko nga, ang Panginoon, hinahawakan tayo, pinangangalagaan tayo. Kung nagaling kasi ako bilang isang banker, kumbaga taong buhay ko. Buti ka naman kita ang grasa, di ba? Tapos, pagkataon, siyempre, binigyan tayo ng hanap buhay. So, nung pagkakataon na binigyan tayo ng hanap buhay, sabi ko, para bang dumami yung problema. Kasi, nag-umpisa ka ang kulang mo doon, kung sino yung priority mo bago yung gagawin mo. At that time, naghahanap kami ni Malu. Kasi sabi namin, hindi namin kaya itong problema. So, siguro, dumating sa punto na nagpunta kami sa isang simbahan. Sinagot kayo, Hindi, pagdating doon, hindi na kami pwedeng umaten ng mga ganyan, mga tapos na. It so happened may natapos na. At that time, nag-graduate ka. Hindi na. Kasi pang-apat siguro, pang-lima na. Okay. So, sabi ko nga, siguro, ito lang magsisimba tayo. Tapos may dumating na, siguro, angel. Tapos nakita ko may seminar tungkol sa couples kasi gusto ko involved. May itutuloy na may bahay ko. Kasi ang nangyari, nag-inquire ako doon sa simbahan. Sabi ko, tapos na yung PLC. Konti lang, bakit kayo naghahanap? Hindi kasi bago kami sa lugar na yun. Okay. Business kami, bago lang kami sa lugar na yun. Wala kaming kakilala. Zero.
ni kapitbahay kasi residential commercial. So, walang pakialaman sa akin. So, sabi ko, parang mas maganda siguro kung meron tayong mga kaibigan dito. Kasi hindi naman tayo taga rito. So, paano mag-umpisa yun? So, maganda siguro yung magsimba ka. Pero sa simbahan, hindi mo rin makaramdaman parang walang kapatid. Kanya-kanya pa rin. So, sabi ko, nagtanong ako dun sa ate ko. Sabi niya, hanap ka ng mga community dyan. Merong PST, merong El Shaddai, puntahan mo. Para may makilala ka. Sinunod ko. Sa simbahan, mag-inquire ka, may masasagot sa'yo. Nag-inquire nga ako. Tapos may tinawag na taga-CFC, sabi niya, tapos na nga araw ang CFC nila. Katatapos lang. Oo, patapos na. Kasi 2 sessions na lang. Okay. Tapos na. Graduation na. Tapos ang sabi, pero huwag ka mag-alala, sabi niya gano'n sa akin. Merong strategic. Okay. CLP, malapit dito, hihahatid ko kayo kasi mag-start pa lang sila. Amen. Yung mabul doon, nakakaisang talk pa lang. Sumama kami. Noong time na yun, yung kami na gano'n, kami talagang kilala. Yung strategic CLP na yun, malalayo pa yung lugar ng mga kasama namin. So, may Manila, may Valenzuela, may Marikina, kami Quezon City. So, pag nag-household kayo, para nag-tour sa Metro Manila. Yan yung nangyari sa amin. Tapos hanggang sa ito-turn over kami, dun sa kung saan, sa area na malapit sa amin. Ay doon nag-umpisa ang lahat. Minsan, ganito kasi yun eh. Minsan kailangan kang namimiss ka kasi ni Lord. Kaya minsan, gusto niya kasi, binigyan kita ng ganito, maaalala mo ako eh. Makikilala, magdadasal ka para sa akin. Tatawagin mo at hahanapin. Kaya ka binibigyan ng ganyan, para maalala mo ako. Kasi namimiss kita. Totoo yun eh, no? Ibang tawag, iba-ibang paraan. Kaya sabi niya, if you will seek me, you will find me. Totoo yun, tingnan mo yun, diba? Naghanap. May, aksidente, bigla may tao doon, may strategic. Diba? May pinapadala, no? Pagka yung ang intention mo siguro ay talagang totoo, diba? Authentic, sabi nga. Darating yun no? Talagang walang doon. Okay, medyo napahaba na tayo, sa kalahati na tayo. Last word. Encouragement. Kung ano man yung pwede nyo sabihin sa ating maiksing bilid sa ating mga nakikinig para sa ating programa yung araw. Gaya ng sinabi ko kanina, kung hindi pa kayo miyembro ng isang community, I think yung community ng Focus for Quest for Family, Foundation for Family and Life is very much open and embracing sa mga bagong willing na makisama sa amin. Hindi kayo magsisisi dahil hindi lang isang pamilya ang makakasama nyo, isang buong community ang tutulong at gagabay sa inyo sa pagpalawig ninyo ng pamilya nyo. Magiging agapay nyo sila sa hirap man at sa ginhawa, at magiging inspiration nyo ang bawat pamilyang salamuhan ninyo sa mga life experiences nila, mga life learnings nila, gaya na rin na kung paano ikaw sa paghahak mo ng buhay, nagkakameron ka din experience na ibabahagi mo dito sa kanila. Hallelujah. Amen. Inimbitahan po namin ang lahat ng mga singles, babae, lalaki, edad 21 hanggang 39 years old na sumapit po sa amin. Parang pangit ang sabi. Sumama po sa amin. Yan. Magkakaroon tayo sa July, buong buwan ng July, na Christian Life Seminar. So, yung mismong venue, Hindi, tsaka kung ano pa may qualification niya, singles, youth, kid. Tumawag ko kayo sa programa ng Kristiyanong Pamilya, yung 0939929470. Okay, pag inuwag ko kayo sa Manaoag Radio, ibibigay ko po yung schedule kung meron sila. O kaya sa tatay ni Parador. Sa tatay ni hanap niya na kayo ng schedule. Saan ka man naroon? Okay, diba? Brother John. Pareho na. Okay, same
Parang address, same, okay? Sige, sister. Ako naman, ina-encourage ko lahat ng mga magulang na yung mga anak ninyo, igabayan ninyo papunta sa Panginoon. And dito sa community kasi ng Couples for Christ, Family and Life, lahat-lahat kasama kagaya ng mga sinabi ng mga kasama ko dito sa community, from home to tomb. Kasi bata pa lang, may Kids for Christ, may youth, may singles, hanggang mag-asawa, hanggang sa handmaid and servant. Mag-isa ka na lang, meron pa rin. So, hindi ka papabayaan. So, tulungan natin si Lord na ibalik tayo lahat sa Father niya. Amen. Ako naman, if you want a deeper personal relationship with the Lord, itong community ng Focus for Christ, Foundation for Family and Life, makakatulong po sa inyo at magagabayan kayo para lumago ang pananampalataya ninyo sa Panginoon. God bless po. Amen. Maraming taga Manaoag, please join us in this community. Bye. Amen. Sa naman dyan sa mga taga Batangas. Ayos ko na lahat sa amin sa CFC FFL. Napakagandang community na tumutulong simula sa kids hanggang sa mga mag-asawa. Lalo lang sa mga singles, encouragement kayo na sumama sa amin. Hallelujah! Sa mga kabataan na may mga problema at ganoon din sa may walang trabaho. At ito yung pagkakataon na bukas palad ang CFC FFL for Family Life. Kaya nga tinawag na for Family Life. Dito mula sa buntutong na gaya na sinabi, plus dito madedevelop yung mga bata na paano makihalubilo. Hindi sila nagkakaroon ng problema. Depressed problem. Kasi yun ang puso ngayon. Kailangan ng mga kabataan na kausap. Maliban sa mga magulang, kailangan din ng mga elder na pwedeng makonsulta. At ito yung makikita nyo dito sa ating grupo ng CFC for Family and Life. Dito po sa aming community, sa buong pamilya tayo na sama-sama, na mananalangin. Ganun din, marami po tayong teaching na maririnig sa bawat isa na hindi yung ito at ginagawa sa eskwelahan, hindi yung ito tinuturo sa eskwelahan. Kundi dito lamang sa atin, sa mga sharing, sa mga teaching, sa maririnig din yung dito sa aming community, CFC FFL. Amen. At pag nasama ka dito, 20 anyos, no? Parang easy. 20 years, no? Masaya pa rin, hindi yung nanlulumo. So, magandang umaga na rin. Siyempre sa ating Secretary General, kay Brother Frank Padilla, Sister Jerry Padilla, at ang buong pamilya. See you on kayo naman tayo, Brother Frank? June 7. Andiyan po ako sa inyo, no? Hindi na po ako mag-i-email ulit sa inyo. So, kay Arman Cecilio Ocampo, is watching, si Lito Boy Abiari, si June Generoso, ang Richard Gomez ng Talipapa, nandiyan. Si Marcel Cruz ng New Jersey, nandiyan din. Si Ramil Torres, si Neo Hernandez ng Santo Domingo, at si Leo Campo nandiyan na naman, amen. At siyempre sa mga anak namin dyan sa iyo, si Marlon, si Jay, yung dalawang kapo ko na si Jacob, at saka si MJ, good morning. At siyempre yung pamilya, si Marcy, si Cheryl, baka magselo, si Marcy, si Cheryl, si Jimmy, at si Beng, mga anak namin at mga apo ko. Magandang araw sa inyo rin. Si Ferdinand, si Sally Puno, nandiyan din, saka si Ferdinand, Manan Sala, nandiyan. Thank you for laging in at saka watching. And siyempre, sa inyong pagtunghay sa ating programa ito na. Ayan! At siyempre, tatapusin natin ating programa sa pamamagitan ng aking panalangin, and we will be led by Brother Tony. President, please. Yes, let's remind ourselves that we are still in the presence of our Holy Father. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we'd like to praise and thank you for today, Lord God, for the very good discussion that we have, Lord God, for the presence of Brother Lord, sa aming meeting po, Lord, ngayon, at sa paggagabay at pag-lead niyo po, Lord, sa aming discussion, Lord, about ascension. Maraming pong salamat sa mga mensaheng pinarating mo po sa amin at sa mga tagapakinig ng Kristiyanong pamilya, Lord, at sana po maging kaagapay namin ng mga learnings sa ito, Lord, para sa buhay po namin sa araw-araw naming pakikitahat, Lord, sa mga pagsubok at mga tagumpay na binibigay mo po sa amin. Sa amin pong paghihiwalay, pinapanalangin po namin ang lahat ng pamilya
nasa sakupan ng aming pong community. Kasama na rin yung mga tagapakinig ng programa ito, Lord. Sana po basbason po ng yung banal na Espiritu Santo, kanilang pong pamilya, kanilang tahanan, upang patuloy po sila maging sama-sama, maging aliwalas, Lord, ang kanilang pong mga buhay at tahanan, Lord, sa iyong pagbasbas. At sana po ay patuloy niyo po kami gabayan sa araw-araw at sa aming pong mga gawain, lalo-lalo sa mga activities namin sa community. Ang lahat ng ito, Lord, ay dinadalangin namin sa piling pangalan ng iyong anak na sa Kristo, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. All glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Perfect! Ayan! At syempre, pansamantalang nagpapanaman yung programang Kristyanong Pamilya ni Babae sa Pasikoy Bobot. Kapangalan po ni Leia, ang aking guwapang asawa. Pansamantalang nagpapaalam. Bye-bye! God bless! Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manali ka, iuwi ng luha sa mata. So morning I will journey far beyond the cloudy sky and step on the heavenly shore. Starting now, the only Manaoag Dominican Radio. Our time now is 9 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, sinabi mo sa iyong bayan na kung ito'y tumawag sa iyo nang may pagpapakumbaba at tinatalikuran ang masasamang gawin nito, mabubuksan na ang aking mga mata at nakikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa nito. Kaya tumatawag kami ng buong pananalig na kami ay diringgin alang-alang sa pag-ibig mo sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at sa kawalan naming pakialam sa pangyayari ng aming paligid, naganap na kahirapan, krimen, katiwalian, kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at dangal ng tao at sa kalikasan. Tulungan mo kaming talikuran ang mga pagiging makasarili at turuan mo kami na ang hangarin ay ang kapakanan ng bawat mamamayan. Paghilumin mo nawa ang mga sugat ng masasakit na pangyayari ng mga nagdaang panahon. Pag-isahin mo ang aming mga diwa at puso upang sama-sama naming tahakin ang landas patungo sa maunlad at masaganang bukas. At higit sa lahat, maghari nawa sa aming bansang Pilipinas ang iyong pag-ibig na siyang susi paggamit namin ng kapayapaan aming minimithi. Amen. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kayo po ay nakikinig sa binhi ng buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 16 ng Hunyo, ang solemnidad ng Banal na Santatlo.
A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. Puso sa mga kabataan ngayon ang mga katagang nagmahal, nasaktan at iniwan. Ito ay tungkol sa masakit na pagwawakas ng isang relasyon. Napakasakit nga namang iwanan ng taong minahal mo ng lubos, di ba? Sa mabuting balita ngayong linggo, ipinakikilala ni Jesus ang Espiritu na siyang tutulong sa mga alagad upang ipahayag ang katotohanan. Totoo ngang si Jesus ay nagmahal, nagpakasakit, namatay, at umakyat sa langit. Ngunit siya ay hindi nang iwan. Sa halip, siya ay nag-iwan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating buhay at upang lalo nating makilala ang Panginoon. Sa banal na kasulatan, makikita natin na hindi tayo iniwan ng Diyos kahit na nasaktan natin siya. Nagsimula ito kina Adan at Eva noong kinain nila ang bunga ng kaalaman ng kabutihan at kasamaan. Ngunit dahil mahal ng Diyos ang tao, patuloy pa rin niyang ginabayan ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pagsugo ng mga patriarka, mga hukom at mga propeta. At hindi pa rito nagtatapos ang kanyang plano. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y tubusin mula sa kasalanan. At dahil alam ng Diyos na mahina at marupok ang tao, ipinadala rin niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito makikita natin kung gaano kamahal ng iisang Diyos na may tatlong persona ang kanyang kawan. Bakit nga kaya nauso ang pagsabi ng mga salitang nagmahal, nasaktan at iniwan? Siguro, sa panahon ngayon, hindi na natin pinaninindigan ang ating mga ipinapangako. Maaring nawala na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at naging makasarili na ang tao. Naway mabago natin ang mga katagang iyon sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na nagmamahal kahit na siya ay nasasaktan. Siya ay hindi nangiiwan ng kapwa. Halina at tayo magmahalan. Walang iwanan, ha? Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito po sa Binhi ng Buhay. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Whenever you're alone, just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. If you have a company, you have a friend in here. Manaoag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio.
blessed and listen to Manaoag Dominican Radio. May kasama ka! Hello everyone, this is your friend Father Boots Bombase, OP, giving you a thought for today. And our thought for today is a good name. The ancient storyteller Aesop has a fable about Mr. Wind, Miss Water, and Mr. Good Name saying goodbye to one another. Mr. Wind and Miss Water explained where they could always be found. But Mr. Good Name embarrassingly admitted, "Sorry, but when I go, no one can ever find me again." How true! When a good name or reputation is gone, it never comes back. That is why we are so keen on holding onto our good name. It adorns us and makes other people like us. It is very valuable because it took us a lifetime to earn. We can be rightly proud of our good name. We like other people to regard us as good workers, honest persons, kind and thoughtful individuals. Someone dedicated to God is taken for granted to be entirely trustworthy, to be someone who knows nothing of lying or cheating or stealing. Unfortunately, and probably unfairly, a spotlessly good name which we have enjoyed for 50 years, we can lose in 1 minute. All we have to do is to get caught lying or cheating or stealing just once, and our good name is gone forever. Even when we are forgiven, the good name does not come back. It is like the Humpty Dumpty egg which falls off the wall. It cannot be put back together again. A lost or spoiled good name cannot be called back anymore, unlike a word we have spoken. A good name exists only once, but that once can be forever. To be a religious, it is worth more than anything else. It cannot be bought or bought back. You are the only person who can give yourself a good name. Your public good name depends on how you act when you are seen. Your personal integrity depends on how you act when you think you are not seen. Any religious person is expected to have both. And this is your friend Father Boots Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is a good name. Good morning mga kasama! Thank God for this new day. Stay tuned at Manaoag Dominican Radio. May kasama ka! There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place.
Ihahayag ang iyong kabutihan. Sa buhay ko, ikaw ang siyang lakas. Patnubay ko, tapat na kaibigan. Ang tinig ko'y itanaan sa'yo. Ihahayag ang iyong kabutihan. Sasambahin laging ilagalan. Ang nais ko'y laging purihin ka, Jesus. Buong buhay ko, puso at isipan. Aking ihahayag kabutihan mo, Diyos. Mula ngayon at magpakailanman. The only one who's worthy of wearing a crown. Many times we think we are worthy of those things. We're told to humble ourselves before Him, that He will lift us up. But the most important thing a worshiper can do is lift up Jesus, because He's the only one who's worthy of wearing a crown, who's worthy of worship. He tells us when we lift Him up, He'll draw all men to Himself. To fall down before Him and humble ourselves. Think about that. Get out of His way. Let Him be Lord.
cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. 102.7 FM. Pakinggan po natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Hunyo 20, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang pagpigil sa paghahadlang ni Satanas. Dapat ba tayong matakot sa mga atake ni Satanas? Hindi, sapagkat sinasabi sa Biblia na mas makapangyarihan si Jesus na nasa atin kaysa ang nasa mundo. Kung ganoon, paano natin dapat harapin ang kanyang mga tusong pamamaraan? Una, maging maalam, nagbibigay ang kasulatan ng kabatiran or insight tungkol sa kanyang layon, plano at paraan ng pagmamaniobra. Pag-aralan mo ang Efeso 6, simula sa talata 10. Ipinapaniwalang dito ni Pablo kung paano paghandaan ang pakikipaglaban sa kaaway. Pinapayuhan tayong maging listo. Ibig sabihin, huwag madaling mataranta, kundi maging mahinahon sa mahirap na sitwasyon at maging mapagmasid. Ang mabuti ay tawaging mabuti at ang masama ay tawaging masama. Sang-ayon ang sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa kung anong tama at mali. Pagkatapos, maging maingat. Ayaw mong mabigyan ang kaaway ng kahit katiting lamang na lugar sa buhay mo. Kasama ito sa payo ni Santiago tungkol sa paglaban sa kaaway. Kailangan mong maging maingat tungkol sa pumapasok sa inyong tahanan sa pamamagitan ng TV, internet, mga sine na pinapanood ninyo, at mga uri ng aliw na inyong kinagigiliwan. Ang kasunod ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa. Si David na meron lamang tirador ay may kumpiyansang nakipaglaban sa isang higante dahil sa kumpiyansa niya sa Diyos. Maging handa, mag-armas ka para sa pakikipaglaban. Kinilala ni Pablo na ang buhay ay isang espiritual na pakikipaglaban at kanyang sinabi sa mga taga-Efeso kung paano magiging handa para dito. Kasama sa mga inilista niya'y ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isuot mo ang proteksyon na ipinagkaloob ni Kristo, ang kanyang pagiging matuwid o matuwid na ugali. Dapat mong malaman na ang lahat ay inilaan na ng Diyos para sa iyong kagalingan. Maging palaban sa pakikipaglaban sa kaaway. Ang pinakamalaking proteksyon ay ang panloob na kalakasan. Magpasailalim sa layunin ng Diyos para sa buhay mo at pahintulutan siyang maging Panginoon. Sa Kanya ang pakikipaglaban at hindi sa iyo. There are many yesterdays that have passed and more tomorrows still to come. But there's only one today to enjoy God's blessings. So enjoy life with our God indwelling within us. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. 102.7 FM. Yeah. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand. As
Could the Lord ever leave you? Could the Lord forget His love? Though a mother forsake her child, He will not abandon you. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for all who will call on His name, sing the praise and the glory of God. Should you turn and forsake Him, He will gently call your name. Should you wander away from Him, He will always take you back. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for all who will call on His name, sing the praise and the glory of God. As He swore to your fathers when the flood destroyed the land, He will never forsake you. He will swear to you again. Though the mountains may fall and the hills turn to dust, yet the love of the Lord will stand as a shelter for all who will call on His name, sing the praise and the glory of God. Lagi ngang aking naaalala ang mga nakaraan, ang aking hanapin ang katotohanan upang ika'y paglingkuran. Hindi mo na ikinubli ang iyong salita na aking narinig. Sa bawat araw na nadaraan, pag-ibig mo'y walang hanggan, di kayang pantayan kailanman. Ako'y may galak sa aking damdamin, pagkat dininig mo ang aking hiling. Kay handungan at paglingkuran, maging sa pagsunod ay iyong kahabagan. Hindi mapapawi sa aking isip ang iyong kabutihan. Ang aking dalangin sa paggawa ko ay iyong samahan. O Diyos, ako'y iyong kahabagan. Kay lapit ng iyong mga kamay upang ako ay abutin. Sa bawat pagsamo ko na may kalakip na pagluha sa gabi, hindi mo nga ikinubli
pagsunod ay iyong kahabagan. Hindi mapapawi sa aking isip ang iyong kabutihan. Ang aking dalangin sa paggawa ko ay iyong samahan. O Diyos, ako iyong kahabagan. Ako'y may galak sa aking damdamin pagkat dininig mo ang aking hiling. Ay may handugan at paglingkuran, maging sa pagsunod ay iyong kahabagan. Hindi mapapawi sa aking isip ang iyong kabutihan. Ang aking dalangin sa paggawa ko ay iyong samahan. Ako'y may galak sa aking damdamin pagkat dininig mo ang aking hiling. Ay kay handugan at paglingkuran, maging sa pagsunod ay iyong kahabagan. Hindi mapapawi sa aking isip ang iyong kabutihan. Ang aking dalangin sa paggawa ko ay iyong samahan. O Diyos, ako iyong kahabagan. O Diyos, ako iyong kahabagan. O Diyos, ako iyong kahabagan. The number one radio station. 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 The number one radio station for Christ. May kasama ka. Kaibigan, saglit lang. Ito nga po pala si Father Butch Bombasi, OP. May ikakwenta ko sa inyo. Ang pamagat ng ating kwento ay ang larawan ng kanyang inay. Ito ang nangyari noong 1896 nang gapiin ng mga barko ni Admiral Dewey ang armada ng Espanya sa Manila Bay dito sa Pilipinas. Bago nagsimula ang sagupaang iyon ay inudyat ang all clear signal upang ang lahat ay maghanda na sa napipintong labanan. May isang marino na ang kanyang coat ay nahulog sa tubig. Humingi siya ng permiso upang kunin ito, ngunit siya ay hindi pinahintulutan. Lumundag din sa tubig ang marinong iyon upang kunin ang kanyang Amerikana. Hinuli siya pagkatapos na court-martial at nahatulang mabilanggo ng ilang taon. Pagkatapos ng Battle of Manila Bay, ay nalaman ni Admiral Dewey ang tungkol sa pangyayaring iyon. Pinasundo niya ang marino at tinanong niya kung bakit ginawa ang ganon. Hiyang-hiya ang marino sapagat alam niyang siya ay sumuway sa utos ng admiral, ngunit kinuha niya sa bulsa ng Amerikana ang isang larawan at nakasulat sa likod ng larawang ito ang salitang, "Ang aking ina." Dala-dala niya ang larawang iyon kahit nasaan siya magpunta. Kaya't nang mahulog ang Amerikana niya sa tubig, ay lumundag siya upang kunin ito. Nabagbag ang damdamin ni Admiral at sinabi niya sa marino, ang mga anak na nakahandang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanilang mga magulang ay handa rin ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa kanilang bayan.
Hindi sila kinakailangan ibilanggo na parang kriminal. Diyan po mga kaibigan nagtatapos ang kwento natin na pinamagatang ang larawan ng kanyang inay. Ano po ba ang matututunan natin o mapupulot nating aral? Mahal ng marino at iginagalang niya ang kanyang inay. Hindi niya inalintana ang alinmang parusa. Ang larawan ng kanyang ina ay ginagalang niya, kaya't masasabi natin higit niyang minamahal ang kanyang inay mismo. Tularan natin ang marinong ito, mahalin natin at igalang ang ating mga magulang sapagkat ito ay utos ng Diyos. Mga kaibigan, ito si Father Boots Bombasi, OP, na nagbibigay at magbibigay pa sa inyo ng maraming kwento. Ito po si Father Boots Bombasi, OP, na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga, magandang buhay, at tayo palagi po ay pagpapalain. Kaya palagi kayong makinig sa Manaoag Dominican Radio. Good morning! Time is on your side.
Take me down to the river of life. Take me down to the river of life where I will thirst no more. There's a slow train pulling through the desert. The color goes past quietly from sight. Between the highway and the long horizon, precious dreams wind away with the light. My brothers and my sisters' faces linger. The hours of our childhood grave in gold. Driving through these solitary places, memories of their gentle kinship touch my soul. The hawk wheels away as we pass here. The clouds billow up and fly on. Down the road, some hard turns are gone.
you before will arrive with the first light of the morning. Keep her safe, let me hold her once more. The sage and the Joshua tree remind me of the miles to go, the journey that we're on. In the still, sweet air of the desert, we will ride through the breaking of the dawn. We will ride through the breaking of the dawn. In the beginning, there was darkness, then there was light, and then a sound. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Manalika, iinuha sa one morning I will journey far beyond cloudy sky. Let's step on the heavenly shore. Starting now, the only Manaoag Dominican Radio. Our time now is 10 o'clock in the morning. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang manggagawa. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat. Binigyan mo ng dangal ang paggawa ng lalangin mo ang mundo. Nakahanda akong magpatulo ng pawis, magtiis ng init sa araw at pagod sapagkat sa pamagitan ng aking gawain na itataguyod ko ng marangal ang aking pamilya. Kailangan ko ang tulong mo upang manatili akong malusog at malakas at sa gayoy may pagpatuloy ko ang aking pagsisikap. Marapatin mo nawa ang pag-aalay ko sa iyo ng mga gawa ng aking mga kamay bilang tanda ng aking pasasalamat at pagpupuri sa iyong kadakilaan. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aking mga gawain. Inihiling ko ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. This is Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens. More than ever, we need Catholic radio station like Manaoag Dominican Radio FM. Songs of love with words from our God. 'Cause you have a company, you have a friend in
Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, 'cause we are a family. Manaoag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manaoag Dominican Radio Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Father, we declare that you are our home, and because you are here, we are complete. And there's no other place we'd rather be than in your presence, worshiping you and your people. And that is why we declare today will be the most awesome day of our lives. Because your love is here, and your love has saved us. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on and give him another clap offering. Make some noise. Yeah. Hallelujah. Can you hug 3 people around you? Just tell them, I'm so glad you're here. Meet someone new. Come on, turn around, make a friend. We're a family here at the feast. Do we have some new family members who are first-timers? First-timers. Raise your hand over there. Welcome. Welcome. Welcome over there. All right. First-timers, we are so happy that you've joined us. We hope that you would come back next week, serve with us, grow with us, journey in faith with us. We will love you. We will accept you. You're part of the family right now. Give them another clap offering. Why don't we all shout, welcome? All right. We want to thank everyone who's watching on the TV and on the internet. Thank you so much for tuning in. God bless you. We hope that you would receive God's word wherever you are. Tell someone beside you, I'm happy you're here. Because today we're starting afresh as we end our series on Killing Me Softly. Today we're talking about mediocrity. Say mediocrity. Mediocrity. There is no place in the Christian world for mediocrity. That is why we've invited a young guy to share God's word with you, to open up this talk. I've known him since he was a teenager, and he is one of the most passionate servants of God that I know. He gives everything he's got to the Lord in his service. He's now the feast builder of Feast Green Hills with 2 sessions, okay? And they're doing fantastic things over there in Promenade. Please give a warm welcome to give you God's word, J. Paul Hernandez. Last Sunday, if you were with us, you know, as we were worshiping, I go, Lord, it's been a tiring few months. I'm stressed, I'm haggard, I'm burned out, but today I'm just gonna serve you. I'm gonna raise my hand in worship. And when I did that, you know, I just heard Jesus embrace me and said, child, the drought is over. And when he said it, I felt my heart melt, and I felt his embrace fill my life with joy, with peace, and pure love. My dear friends, are you like me? Are you coming from stress? Are you coming from problem? Are you coming from bad trip, from trials and storms? God is telling you, the drought is over. The drought is over. And because of this, blessings of plenty are coming your way. No, they're already with you. So maybe you don't believe yet, but I just want to tell you the truth. The blessing is with you already.
Are you ready to pray? In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing together. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. The word comes from Psalm 139. It says, "Oh yes, you shaped me first inside, then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. You are breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation." My dear friends, my message for you today is this. You are a blessing to the world. Simple, but if you believe it in your heart, it's going to change your life. Let me tell you a story. When I was younger, my dad would make my Fridays different from other kids. You see, other kids would play, watch TV, eat junk food. When I get home, I sit down on the table, my dad would bring me a bag of money. Whoa, allowance! No. He would then give me a piece of paper and 20 envelopes. The piece of paper had names of our employees. And then what my job was, 8 years old, payroll assistant. Free labor. So my dad taught me that the money, so whatever the money that the employees should get, should be in the specific envelopes. He taught me, J. Paul, make sure that our employees get more than what they deserve. Make sure they get the right amount, and if we can bless them even more. Because he knew that our blessings are not just supposed to be sa amin lang. We had to share our blessings to the people we took care. That's why we have a business, because we're blessing our family and the employees and their families. My dad is not a preacher. He's not an author. He's not a coach. He's not that. He's not a CEO of a multinational company. But he's a father with a business that had 20 employees. And with that, he taught his son how to bless the world. That to give your best in blessing the world. And that's what I learned from him. Fast forward. When I was writing my book, A Young Man's Manual, I was telling myself, why am I writing this book? Men don't read books. They just watch TV and eat buffet and eat TV and eat TV, sleep. Yun lang. Why would men buy this book? And then I was thinking, I'm not great. I mean, there's Bo Sanchez, there's George Gabriel. Yes, mas guwapo ko sa kanila, pero thank you, naniwala kayo. But they were better than me. I was so afraid. But at that moment, I remembered what my dad taught me. Sabi niya, when you do something, especially if it's going to bless other people, give your best. So I wrote down with blood and tears and sipon and everything. And I gave my best. And I gave my best. You know what's happening today? When I go to a bookstore, the book is either almost out of stock or out of stock. And then pastors from different born-again churches and small light group leaders from Feast Manila, they're all telling me, Brother J. Paul, we're using your book, A Young Man's Manual to Successful Life, to help the men here. We're using it as a light group
manual. We're using it to mentor young men because we believe men should be great. Lord, thank you for using me to bless the men in the world. And because of all these messages, I decided to not just keep my blessing in the book. I decided just this week actually to create a movement. It's called the Man Cave. The idea is men helping men be great. It's where men can remove their armor and just be who they are. It's where men will help each other, resolve issues. Because if there are more great men, crime rate will fall down, more love will flow, more successful people. And I truly believe that if there are more great men in the world, there will be less families in pain. So maybe you're telling me, bro, no, I'm insecure, I'm small, I'm not successful, I came from a poor family, my boss tells me I'm not good enough, the world tells me I'm not good enough, my mom says I'm stupid. Maybe you're telling me, I'm just going to live small because it's safe. No. Because living small is destroying you. You are not being the best you if you are living small. You are here today because God is telling you, I want you to be better. I want you to bless the world. I want you to be a great dad. I want you to be a great mom, a great accountant, a great makeup artist, a great photographer. Be who you are and bless the world wherever you are. Please tell the person beside you, you are a blessing to the world. Father, thank you for bringing us here. You have a reason for my life. Father, I want to answer your call. We will start a new foundation, a new business, a new career. We will start embracing our children, our spouses, and be the best of who we can be. Father, we surrender our lives to your mighty name. Your love makes us better. Amen. Sing to God. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Talk about exactly that. We're going to talk about mediocrity. Everybody say mediocrity. Mediocre people. What does mediocrity mean? Yung medyo lang. Mediocre is, let me stay like this. Me, start something, start the feast. No way. Let me stay the way I am now. I don't wanna, rock the boat. Don't wanna make waves. No, you can't do that because there's greatness in you. How many of you believe that? That God created you as a great person. Everybody say, I believe. I want you to look at somebody beside you. Does that person look great? Are you sure? It's really funny when I say that to people because they say, look, and I tell people, look at someone beside you. Is that person great? You look at the person, and we laugh. But there is greatness in you. I want you to put your hands over your chest and everybody say, I'm great. You're great because you have a great God. You're great because you have a God who put greatness in you. I'm going to call on a guy who will share to you his life story, and it's going to be so amazing. I'm warning you now. You're going to be so impacted by his story. Please welcome a guy that maybe first time you're going to see him. Arnold Vargas, where are you? Come on stage. Let's have a chat. Please give him a big hand. A warm welcome. Yeah. Hey, brother, bro. All right. Please be seated. Thank you. Thank you. Okay. Right on the bat, tell me your story. Mahirap po kami. Ang pangarap ko nung bata pa ako is sama-samang pamilya.
Ganito kami kahirap, Brother Bo. Sa breakfast namin, 1.5 pandesal at saka kape lang. Yun lang. Pag nagdalawa ka, yung isa na lang yung kakainin. Special ang breakfast namin pag may exam. Kasi may noodles. Noodles at saka pandesal. Yung lolo ko, nagtatrabaho, pag umuwi siya ng hapon, Brother Bo, dala-dala niya yung pagkain namin for dinner. That's right. At yung konting pera para naman sa kinabukasan na budget namin. Ganun na naman para sa susunod na araw. Ganun lang. Ang nanay ko ay katulong sa Manila at ang tatay ko ay karpentero. I'm sure nandito sila ngayon. Pangarap ko na magkasama-sama kami. Maswerte na, once a year kami magkita. Once a year? Once a year. Because your mom was working in Manila. Yes, Brother. As a helper. Yes. And then your father also is a carpenter. So you Yeah. meet for a few days in a year. Mga 2 araw, 3 araw, and then babalik na naman sila. Sa isang bata, dumuluhan ng dugo yung aking puso. Kasi gusto ko talaga sama-sama kami. That is my dream. Yun lang. Wala nang iba. Grade 2 ako, nagtinda ako ng ice buko, ice drop. From grade 2 to grade 6 hanggang makagraduate ng elementary. Then, after elementary, nagtinda ako sa bus. So, medyo tumaas yung level ng trabaho from sa kalsada, ngayon sa bus na. Tinitinda ko itlog, hopya, mani, pili, at iba pa. Memorya ko pa nga ngayon eh. Saturday, Sunday ako nagtitinda. Gusto ko na sana, Brother Bo, na magtinda na lang. Pero gusto ng mga magulang ko na send ako ng college. Nag-aral ako as a working student sa Adventist University of the Philippines. As a working student. 9 units lang yung kinukuha ko. Kaya yung mga katulad ko na gumagraduate sa AUP ay mga suma. Hindi summa cum laude, mga suma 10 taon. Hindi rin ako mahilig mag-aral, Brother Bo. Bulak-bulak ko. Lalo na yung algebra. 4 na beses kong kinuha yon sa AUP. Hanggang ngayon, hindi ko pa na ipapasa. Ang isa sa paborito kong problem dun sa algebra ay yung may find X. Pambihira, ang hirap-hirap na ngang kwentahin ng mga numbers. Pinapahanap pa sa akin yung letter. Kaya ang ginagawa ko doon, binibilugan ko yung X, tapos nilalagyan ko ng arrow. Obvious naman. Hindi ako nakagraduate ng college sa AUP. So, naghanap ako ng trabaho. Napunta ako sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Maraming nag-a-apply doon. Mahirap makapasok as a gardener. Kala nila mag-masters ka sa advanced studies. Gardener. Nung nag-a-apply ako ng trabaho, wala naman akong makainan. Siyempre, wala naman akong pera noon. So, nakikikain ako sa mga kakilala. May time na wala akong lumalis yung mga kaibigan ko. So, wala akong pang-lunch. Dun sa part na pinagbubunutan ko ng makahiya kasi ang ginagawa kasi doon, parang OJT, kung masipag ka, tatanggapin ka. So, may part na pinagbubunot kami ng makahiya doon, may dumadaan lagi doon na foreigner, na American. Lagi siyang bumabati sa akin, good morning, good afternoon. So, naisip ko, nung wala yung mga kaibigan kong kakainan ko, sabi ko sa sarili ko, ito yung aking biktima. Kaya nung dumaan siya, mag-12 na yon, pero may problema ako. Kasi
hindi ko alam yung English ng ulam. Kaya, ang sabi ko sa kanya, nung dumaan na siya, 12 p.m., sabi ko, Ma'am, do you have rice and a partner of rice? And then, when you get the rice, you will put a little of it, and then you will put the top of it, and then you will eat it. Naintindihan naman niya, kaya may lunch ako noon. Naaawa ako na natatawa sa sarili. Natanggap ako sa ayas dahil sinipagan ko sa sobrang dedication na binigay ko bilang isang gardener. Pero mahirap ang trabaho kasi lagi ka nasa initan, laging pagod. Pagod na, nasa initan ka pa. So, pinangarap ko na maging isang janitor. Sabi ko sa sarili ko, sabi ko kay Lord, maging janitor lang ako, successful na ako. That's it. Yun lang. After a month, naging janitor nga ako. Yeah. Successful na ako. Mahal na mahal ko yung trabaho ko. 3 a.m. in the morning, pupunta ako doon, maglilinis na, 8 yung CR, ganito kalaki yung gym. Ginagawa din siyang church ng Adventist. So, Friday, yung mga inuupuan ninyo, pero plastic chairs, yung ako mismo ang naglalatag niyan. Thousands. Mahal na mahal ko yung trabaho ko. Yung mga gutter, gumagawa ako ng sarili kong scaffolding, brother ko. Tapos, nililinis ko. May pang-assist ako. Love na love ko yun. Kasi successful na ako. Tatabi ako, 500, 1,000. Kasi yung dream ko na sama-samang pamilya, nandun pa rin sa puso ko. Pakonti-konti. From 2000 to 2004, for almost every night, may prayer. Ganito yung prayer ko. Sabi ko, Lord, sana po pagkalooban nyo kami ng maliit na lote. Tapos, kahit simpleng bahay. Tapos, sama-sama kami mag-church. For almost every night. Hanggang ngayon, alam ko pa yung kulay ng bed ko, green, na pinagluluhudan ko na kung saan ako nagpe-pray bago matulog. Yun ang prayer ko. From 2000 to 2004, natanggal ako sa trabaho. Oh. Sabi ko kay Lord, Lord, parang andaya mo naman. Janitor na nga lang. Tinanggal mo pa. Ay, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Just to survive. Gumawa ako ng announcement. Nilagay ko doon na car wash, body massage, gardening. Doon sa mga apartment, pinost ko, nilagay ko yung contact number ko para pag may magpapa-massage, may magbabayad sa akin 150 pesos just to survive. Yung nanay ko at tatay ko, tinutulungan ko sila pa konti-konti para sa nag-aaral kong younger sister sa UP Diliman. And then, one time, kailangan ng sister ko na pang-tuition. Wala akong trabaho. May in-offer ang IAS na project. Gagawa ng basurahan. Huhukayin. Ang taas, 9 feet. Tapos, mga 2 dipa yung kwadrado niya. Ganun kalaki. Trabaho yun ng mga 4-5 tao. Pero sabi ko sa ayas, boss, baka pwedeng ako na lang yung maghukay. Kasi kailangan ng sister ko. At hinukay ko yun. Inumpisa akong kain, mag-isa. Hinukay ko yun. At sabi ko sa life, ito yung parang life ko, yung hukay na basurahan. Habang hinuhukay ko, yung basurahan na yon, sabi ko doon sa basurahan na yon, life, napaka-unfair mo. Pero humanda ka, hindi kita susukuan. Babangon ako. Again and again, hindi kita susukuan. Babangon ako. Nahukay ko yon. Of course, nung patapos na, sinama ko yung older brother ko just to earn para din sa kanya. I received 6,800 pesos, sinend ko yun pang tuition fee ng younger sister ko. One day, may tumawag sa akin. Sabi niya, bro, baka gusto mong mag-apply sa amin, may opening.
tinanong ko, Brother Bo, kung anong a-applyan. Sabi, akala ko kasi janitor, sabi niya, area sales manager. Sabi ko, pambihira. Hindi na nga matanggap sa janitor. Area sales manager pa. Pero pumunta pa rin ako. Just try. Wala pa akong pamasahe noon. So, pinamasahihan ako nung kaibigan ko, papunta doon sa publishing na yon. Pagpunta doon, nandun yung manager, sabi niya, so, ikaw ba yung mag-a-apply, sir? Opo, mag-a-apply po ako, mayroon ka na bang resume, biodata, ano bang apply ano? Sabi ko, area sales manager. Tapos, binigyan niya ako ng biodata, sabi ko, wala akong resume. On the spot, brother ko, on the spot, nilista ko. Inilabang ko yung biodata. Pero may problema ako doon sa work of experience. Kasi wala naman akong experience sa pagiging manager. So, nilagay ko doon. Grade 2 to grade 6, ice buko, ice drop vendor. First year to fourth year, bus vendor. Nilagay ko yung paninda ko, itlog, kopya, mani, pili. Nagtitinda pa ng balot at pandesal sa madaling araw. From 2000 to 2004, janitor. Binigay ko sa kanya, dun sa pinaka-manager, sabi ng manager, napapailing yung manager, sabi niya, sana, nagdala ka na lang ng itlog. Bilhan ka sana namin. Hindi pa ako natanggap. But sabi ko sa sarili ko, I will never give up. Nakuha ko yung number niya, tinext ko, early morning, sabi ko, sir, just try me. The next day, tinext ko na naman, walang reply. Subukan niyo lang ako. Kahit pangkain lang, just to survive. Hindi siya nag-reply. After 14 days, Brother Bo nag-reply. Nakulitan yata. Pinasubok sa akin yung Ternate, Maragondon, Magallanes, Naig, Cavite. Sinipagan ko. Sabi ko, ito na yung work na binigay sa akin. Ito yun. Yung mga manager, area sales manager na tunay, may mga sasakyan. Ako, ang ginawa ko, bumili ako ng luggage bag. Yung ginagamit sa pag-abroad. Doon ko nilalagay yung mga evaluation copies na pinapa-evaluate, Brother Bo, sa mga schools. Para pag nagustuhan nila yon, kukunin nila yung libro mo. Gagamitin ng kanilang mga estudyante. Then, namimigay ako ng evaluation copies, nakabarong pa kami, yun yung uniform namin, daladala ko yung luggage bag. Yung mga tawag sa akin ng mga principal at teachers, kabayan. Akala kasi nila bagong dating galing laging abroad. Yung iba nga humihingi pa ng chocolates. Every time na ako'y umuwi tuwing hapon, hindi ko alam yung kanta, konti lang yung lyrics na alam ko, hindi ko alam ang ibig sabihin. Yung unang part lang ang alam ko, laging kinakanta ko sa aking mind. I'm so glad I'm a part of the family of God. Dahil sabi ko sa buhay, unfair ka, pero humanda ka, kasi parte ako ng pamilya ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan for every time inaawit ko sa aking mind. Wow. From year of 2005, Brother Bo, November and December, I've got 500,000 in sales. Yay! Naging tunay akong area sales manager. Napunta ako sa Ilocos. Mahirap ang pinagdaanan ko sa Ilocos. Kasi minsan, ang allowance namin, Monday pa, Friday pa lang, ubos na. Bumibili ako ng tubig, yung nasa Wilkins, pinaparefill ko, tapos loaf bread. Yun lang. For 2 days? For 2 days. Saturday, Sunday. Minsan, ubos ko na ng Saturday, so Sunday, wala na. Doon ko na-realize na hindi lang sa kanin nabubuhay ang tao. Sa tinapay din. Binibigay ko yung sarili ko, I give my 100%. Baka nga hindi pa, baka nga hindi lang, 200 or 300. Then, the year of 2006, I've got 2 million in sales. 2007, 5 million. 2008, 7 million. And from 2009 to 2015, I've got 10 million to 15 million in sales. Woohoo! At ang pinaka-importante na naranasan namin sa aming buhay, in the year of 2011, mayroon kaming na hulug-hulugan na lupa.
At nabayaran ko rin, natapos din. And then habang tinatayo yung bahay na yon, I was crying. I was totally moved. Dahil yung bahay na yon is a symbol ng sama-samang pamilya na pangarap ko nung bata pa ako. At pagtingin ko sa kaliwa, Seventh-day Adventist Church, na pangarap ko, na prayer ko, 2000 to 2004, nung ako ay nasa Ayas. Now, I have my own publishing, maliit pa naman. Naitayo ko siya in the year of 2012, Pisara Publishing. And then, pinakang blessing sa amin si Brother Bo. Naging TRC member ako 2013. Truly Rich Club, TRC. Truly Rich Club. At madaming nabago sa aming buhay. We are so blessed. We are a millionaire maker. Hindi ako masyadong mahilig magbasa ng libro. At hindi ko alam. Hindi ko alam yung English, hindi ako masyadong nagbabasa ng libro. Pero nung nagbasa ako, nagpakilala sa akin ng girlfriend ko yung How to Prosper. Ang bilis ko siyang natapos, nabasa ko agad. Yung almost 40 books ni Brother Bo, I have a collection in my office sa Cavite at saka sa Bigang. Lahat yun. Before the start of the Mass, we had to have a novena in honor of Saint Martin de Porres. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. Oh my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because I have offended you, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Opening prayer. Most humble Martin de Porres, your charity embraces not only your native brethren, but also the very animals of the fields. We hail you and invoke you, splendid example of charity. Listen to the prayers of your native brethren, that by imitating your virtues, we may live contented in that state in which God has placed us, and carrying with strength and courage our cross, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven, through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. Invocations. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures, that made you nearer to what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. By the strong faith wherewith you believe in the real presence of Christ in the Blessed Sacrament, help me, Saint Martin, dispel my unbelief. By the enduring hopes wherewith you relied on the Holy Eucharist as your consolation in this life's pilgrimage, Saint Martin, pray for my final perseverance. By the charity wherewith you are united to Christ, immolated on the cross, Saint Martin, obtain for us the grace that will fill us with love for God and our neighbor. By the purity of heart wherewith you have preserved your innocence, help me, Saint Martin, possess a pure heart that we may serve God.
by your vow of chastity, wherewith you have consecrated yourself to a greater service to God and His people. Let us Saint Martin to more dedicated service to our Christian community. By the self-denial wherewith you have mortified your flesh. Pray for us, Saint Martin, that we may overcome evil and not fall into temptation. Prayer. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession, our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain through the intercession of Saint Martin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of petition. Saint Martin de Porres, we always had sympathy for the poor and those who were suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask for your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. Litany in honor of Saint Martin de Porres. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Saint Martin, ever in the presence of God, pray for us. Saint Martin, faithful servant of Christ, pray for us. Saint Martin, perfect adorer of the Holy Eucharist, pray for us. Saint Martin, ardent devotee of the Mother of God, pray for us. Saint Martin, lover of Mary's Rosary, pray for us. Saint Martin, honored son of Saint Dominic, pray for us. Saint Martin, paragon of humility, pray for us. Saint Martin, performing menial tasks with holy ardor, pray for us. Saint Martin, model of obedience, pray for us. Saint Martin, strong in self-denial, pray for us. Saint Martin, lover of heroic penance and mortification, pray for us. Saint Martin, totally given to holy poverty, pray for us. Saint Martin, shining example of worldly and material detachment, pray for us. Saint Martin, apostle of mercy, pray for us. Saint Martin, weak minister of charity, pray for us. Saint Martin, miraculously conveyed to far distant lands, pray for us. Saint Martin, seeking the conversion of sinners, pray for us. Saint Martin, protector of the tempted and the repentant, pray for us. Saint Martin, compassionate to the sorrowful, pray for us. Saint Martin, consoler of the afflicted, pray for us. Saint Martin, peacemaker of all discords, pray for us. Saint Martin, healer of the sick and suffering, pray for us. Saint Martin, father of the poor, pray for us. Saint Martin, helper of those in distress, pray for us.
Saint Martin, guardian of the homeless. Pray for us. Saint Martin, comforter of the dying. Pray for us. Saint Martin, promoter of interracial Pray brotherhood. for us. Saint Martin, patron of social justice. Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Lamb Lord. of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Closing prayer. Saint Martin de Porres, I turn to you in my sorrow to ask for your friendly protection. Intercede for me with your merciful Father, so that I may be truly sorry for all my sins and be freed from the evils that afflict me. Ask that I might have something of your spirit of love and self-sacrifice, and so be at all times resigned to God's holy will. O Heavenly Father, in the name of your Son and his beloved Mother, and by the merits of your faithful servant, Saint Martin de Porres, help me in my needs. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saintly Martin, we have learned from the holy way you trod, how your heart with ardor burned for the vision of your God. When you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the lost, how you long to die instead. In the sick, the weak, the poor, you beheld the friends of Christ, and you hasten to the door where affliction held its thrice. When you gazed upon the cross, and behold your Savior dead, how your spirit felt the loss, how you long to die instead. Paspasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Paspasan ang buhay namin handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laman ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, bigas